Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Investment ng Maharlika Investment Corporation sa NGCP, guni-guni pa rin. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Wala pang malaking investment ang Maharlika Investment Corporation o MIC na naunang ipinagmalaki ng Malacanang. Dahil hanggang ngayon ay hindi pa naisa sa katuparan ng ipinamalitang investment ng MIC sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Sa budget deliberation ng Senate Committee on Finance na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian, inamin ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy na hindi pa ito naisa katuparan. Sabi ni Garin, hanggang ngayon ay nagtatanong din siya tungkol dito. Pinagtaka ito ni Senator Gatchalian dahil sa buong akala nila ay natuloy na ito batay sa naging pronouncement mismo ng Malacanang. Dahil nung una pa lamang ay suportado na niya ito dahil dapat lamang na pumasok ang gobyerno sa NGCP. Ito ay upang may mata at tainga ang gobyerno sa NGCP na kontrolado ng mga dayuhan. Lumalabas na nabudol ang publiko sa naunang announcement ng Maharlika Investment Corporation o MIC. January 27, 2025 nang naglabas ng news release ang Presidential Communications Office o PCSO at inanunsyo ang pagbili ng Maharlika Investment Corporation ng 20% ng NGCP. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang naging saksi ng lagda ng tinawag na binding term sheet sa pagitan ng Synergy Grid and Development Philippines Incorporated na ang kinatawan ay si Henry C. Jr. at Maharlika Investment Corporation o MIC sa pagitan ni Rafael Consing Jr. Sa panig ni Gatchalian, isinusulong nito na dapat ay magkahiwalay ang system operation at transmission asset. Ang gobyerno ang dapat ay may control sa system operation at ang NGCP ay sa transmission lamang at hindi parehong kontrolado ng kumpanya. As per our conversations with MIC, Mr. Chair, wala pa yung, how do you call it, the contract itself. There was a letter of irrevocable letter of intent or... I thought we were celebrating na, mababa yung nakuha natin. Diba? Nakatipid pa tayo. Napakagaling ng Maharlika team dahil nakatipid tayo, nakakuha tayo ng discount. Pero wala pa pala. We are supposed to get... Parang nabudol yata tayo no? Hindi, but I'm just saying, hindi naman it's beyond the bayad It's really, sabi nga ni Senator JV, it's for national security purpose. That purchase, I am not looking at making money out of it I'm looking at securing the country. No? So that... Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dad Paas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pagkakaugnay kay Duterte, pinabulaanan ni Martires, sinabing hindi siya DDS. Kinwestiyon ni dating Ombudsman Samuel Martires na palagi siyang naiuugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngunit binigyang diin niya na ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin ng maayos. Nilinaw din niya na walang iniutos si Duterte na paboran ang sino man sa kanyang mga opisyal na desisyon. Dagdag pa ni Martires, hindi siya DDS o diehard supporter ni Duterte, bagkus ay loyalist ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasi parang ang nangyayari dito, lagi akong kinukunik kay Duterte. Diniwanagin ko ulit. Nang na ako'y inappoint si Digong, ang sinabi lang sa akin, Digong, gawin mo ang trabaho mo. Pag-assume ko ng trabaho ko, hanggang sa si Digong ay hindi na presidente at ngayon na hindi na rin presidente at nagtapos ang termino ko, ni isang salita kay Digong wala akong narinig. Na Sam, pwede ba pagbigyan mo ito? Sam, pwede ba? Wala. Kahit sa isa sa kanya mga alagad, si Bingbong Migaldea o si Bongo, walang sinasabi na boss. Sabi ni Presidente, pwede mo bang Kaya doon ko nire-respeto si Presidente Duterte at ipapakintabi ko sa iba na wala akong pinakiusap sa akin. Hindi ako diehard Digong, hindi ako DDS. In fact, I am a Marcos loyalist
yung tatay ni Marcos, ha? Hindi itong presidente. Ha? Liliwanagin Si senior. ko Si senior. yung Marcos loyalist, yung senior Marcos. Okay? At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.